Magpupulag-pulagan ka na lamang ba? Magtutulog-tulugan, gumising ka. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa katwiran. Panatilihing bukas ang isipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatakot. Pagkat liwanag ang siyang babalot sa ating bayang Pilipinas. Sa ating bayang Hello, magandang araw mga kababayan. Pagdasal nyo si Squeaky Pickles ha. Wala pang balita. Nasa ospital ngayon eh. Anyway, mag-ano muna tayo, meron ako nakita dito na balita. Yung kay Excel. May nakita ako mga post ni Excel na bago. So, 'di ba ako nakita ko to personally, nakita ko tong doon muna tayo sa unang post ni Excel ha. Dito. 2 days ago kasi na-content ko na itong unang post ni Excel regarding sa yung pinapaliwanag niya na legal yung junket, etc. etc. Then ito, may inano siya, may pinost na naman siya sa social media. Sabi dito, interview po ito, hinighlight ko lang, pakinggan po mabuti. No copyright infringement. All audio and sounds are owned by the respective owners. Diba? Excel lang ka to, rapid tool for action. So, pakinggan natin to. Humilde, na dinedeny na wala na naman pong meeting funds. Okay, ma'am. Kayo ho ba ay nakausap din nung dalawang magkasintahan na vlogger? Hindi po. Excel Sebastian po namimit and lang din Mikey po namin sila during events, Senator. Okay, during events, namimit nyo po yun sila, Excel Sebastian at saka Mikey Agustin. Yes po, Senator. Namit po namin sila dito sa Baguio, Senator. Ilang beses? Dahil lang ha. Dapat Yes. pindot ko. Once po sa akin, in my case, Senator, yung sa mga kasama ko po, once or twice, and thrice po sa iba. Okay, ano po Agents yung... lang din po sila, Senator. agent lang sila. Yes po. Okay. Pero kasama ba sila sa pagkukumbinsi sa inyo? No po, Senator. Magkaibang team po kami, Senator. Team Manila po sila, Baguio po kami. So pati kayo naghihikayat din? Yes po, yun po yung inantais nila sa amin na manghikayat nga po mag-invite, which is karamihan po ng sinabi nila na unahin po namin is mga pamilya nga daw po namin para sila daw po ang matulungan, which is we believe them naman. So ang pinapalabas ni Excel dito, 'di ba? Hindi, na dinedeny na wala na naman pong meeting funds. Okay, ma'am. So wala namang masyadong caption eh. So ang inaano dito, ang pinapaliwanag ni Excel, siguro ang context nitong video na to, pinapakita niya na may katulad din namin kaya lang biktima din sila, etc., 'di ba? Then pinapakita dito hindi naman daw si Excel yung naghikayat sa kanila, etc. Kasi naipaliwanag naman dito sa mismong video na to na ito ibang bagamat nasa same umbrella kayo. Paano ko nasabing nasa same umbrella sila? Kasi nakikita din si Excel eh. 'Di ba? Hindi mo pwedeng sausawan tong issue na to. Kasi ibang ibang chapter to, Baguio chapter to. Hindi ko nagigets yung yung pinoprove ni Excel dito sa post na to. Ulitin nga natin, baka hindi ko lang talaga na-gets. Na dinedeny na wala na naman pong meeting funds. Okay, ma'am. Kayo ho ba ay nakausap din nung dalawang magkasintahan na vlogger? Hindi po. Excel Sebastian po namimit and lang din Mikey po namin sila during events, Senator. Okay, during events, namimit nyo po yun sila, Excel Sebastian at saka Mikey Agustin.
Yes po, Senator. Na-meet po namin sila dito sa Baguio, Senator. Ilang beses? Once po sa akin, in my case, Senator, yung sa mga kasama ko po, once or twice, and thrice po sa iba. Okay. Ano po Agent yung... lang din po sila, Senator. agent lang sila. Yes po. Okay. So, yun ang hina-highlight, agent lang sila. Kahit na. Di ba? May liability ka pa rin. Kasi ikaw nga, sa'yo nga dumaan yung pera eh. Di ba? Kahit pa sabihin mong agent ka, paano halimbawa yung sinasabi mong pinag-agentan mo, itanggi ka. Di ba? Ikaw kumuha ng pera, sa bank account nyo dumaan, liable pa rin kayo nun. Mga ano nga ganito kukumpara natin yung mga drug runner nga let's say yung magi-smuggle ng drugs. 'Di ba? May kababayan nga tayo dati na mabibitay dahil diyan Ginawa lang siyang drug mule. 'Di ba? Drug mule lang naman siya. 'Di ba? Kaya lang liable siya doon kahit dito sa Pilipinas nangyayari. May magtatransact ng drugs gagamit ng ng runner. Nadadamay, nakukulong din siya. Kasama din 'yun, men. Yun ang message na nakikita ko dito, parang pinapalabas ni Yexel na wala kami diyan, kami ay lamang. Kami ay agent lamang, 'di ba? Kasama ka pa rin. Hindi Pero kasama ba sila sa pagkukumbinsi sa inyo? No po, Senator. Magkaibang team po kami, Senator. Team Manila. Hindi ka kasama sa pagkumbinsi kasi nga hindi mo nga ka-team yun. Ibang lugar yun. Diyan sa part na yan, ibang issue yan. Ibang issue yan doon sa issue na kinakaharap mo. 'Di ba? Medyo malabo itong inaano ni Yexel itong gustong patunayan 'di ba? Ikaw yung tinuturo ng mga ng mga investors kasi doon sa inyo, kayo yung nangumbinsi doon. Kayo yung nilapitan, 'di ba? Ano ba 'yan? Hindi siya sapat na na dahilan. Tsaka bakit dito kayo nagpapaliwanag sa social media? 'Di ba, men? Kung tutuusin naman, yung mga tao dito nakikisaw-saw lang naman. Po sila. Katulad ko. Kaya ako nakisaw-saw, syempre, nilabas niya na sa public 'di ba? Nakalabas na kasi sa public, hindi naman may iwasan 'yun. Baguio po kami. So pati kayo naghihikayat din? Yes po, yun po yung inantais nila sa amin na manghikayat nga po mag-invite, which is karamihan po ng sinabi nila na unahin po namin is mga pamilya nga daw po namin para sila daw po ang matulungan, which is we believe them naman. Yun ang masakit 'di ba? Family mo pa yung yung biniktima mo. Ibig sabihin tama ba yung term ko? Family muna nila yung biniktima nila. Sa akin naman kasi, syempre, unang-una mo talagang kukunin family mo. Dahil unang-una, promising yung yung pangako nung pag-i-investan Yes, nagigets ko naman na wala naman talagang, siguro wala namang hangarin itong mga agent na to na magnakaw or mang estafa. Nagkataon na kaya lang syempre sila yung unang puputukan kasi 'di ba? Hindi kayo pwede i-absolto. Naiintindihan ko naman 'yon na hindi niyo naman kasalanan. Sino ba ang may gusto na may iskamin ka na tao? 'Di ba? Wala namang may gusto nun Well, may mga tao ko talaga na layunin talaga mang-scam. 'Di ba? Yung talagang scammer talaga. Pero, nakikita ko naman dito, hindi naman gusto ni Yexel yan. 'Di ba? Kaya lang, responsibility mo yun Parang ganito yan nagkaroon ka kasi ng pagkukulang.
It's like ganito yan mga men, di ba? May doktor na nagkamali na bigay ng gamot, namatay yung pasyente. I'm sure, ayaw naman ng doktor mangyari yun. Pero, mapaparusahan pa rin siya dahil sa negligence niya. Di ba? Nagigis niyo ba ibig ko sabihin? Yung, yung ayaw mong mangyari, naiintindihan ng lahat yon. Kahit sino pa dyan, wala namang may gugusto na mangyari dyan eh. Kaya lang, maraming apektuhan. Kailangan pagbayaran mo lang. Di ba yung ginawa mo? Kasi isa ka sa naningil eh. Hindi naman pwedeng ikatwira na kailangan talaga may masisi. Di ba? Siguro, ang gagawin mo na lang para hindi ka maipit siguro, ikaw rin magsampa ka rin ng kaso dun sa pinaka-boss nyo. Yun siguro mangyari. Ang problema nga doon sa boss mo, baka mamaya itanggi niya na agent ka. Di ba? Makakapunta sa yan. Tapos ito, may kumalat na post kasi na ingat po kayo sa magshota na to. Scammer po sila sa Pilipinas, nandito na po sila sa Japan. Di ba? Kadadating lang po nila ngayong araw na to sa Japan. Ang pangalan po nila ay Yexel Sebastian and Mikey Agustin. Kung sino po ang makakita sa kanila dito sa Japan, pagbigay alam nyo kagad sa mga pulis dito sa Japan. Wanted na po sila sa Pilipinas. Magbibigay pabuya po sila Rafi Tulfo at ang mga NBI or police ng Pilipinas ng 50 lepad kung sino po ang makapagturo sa dalawa. Kung nasaan silang banda, nag-stay dito sa Japan, 300 millions po ang na-scam nitong dalawa na to. Pakikalat para malaman ng mga kababayan natin dito sa Japan. Wanted na po sila sa Pilipinas. Diba? Fake news po ito, sabi ni Yexel. Huwag yung magpakalat ng bagay na hindi totoo. Nakaalis kami ng bansa dahil wala po kami ni isang kaso at yan po ay nasa batas. Another fallacy na naman, Another fallacy. Yun ba talaga yung reason? Umalis kayo, nakaalis kayo ng bansa. Parang, hindi. At some point, tama nga naman, Kasi nga, di ba pinakalman nyo muna yung mga, yung mga investor. Kinausap nyo muna. Sabay bumachi kayo. Tama yung sinabi ni Makagago eh. Di ba? Hinanap niya yung mga investor, pinakalma niya muna. Then, after nun, bumachi sila papuntang Japan. Di ba? Yun ang ginawa. Tama nga naman yun. Kaya lang syempre, yung purpose ng pagtakas nyo, alam naman natin lahat eh, ba't kayo umalis eh? Dahil sa safety? That is bullshit. Diba? Kaya ba kayo umalis dahil sa safety? Or baka makulong kayo? Diba? Kasi anong nangyari kasi, for me, nung napanood ko yung leak na conversations nyo, ng mga investors nyo kay Makagago, talagang dilik ni Makagago, yung check nyo po yung channel ni Makagago. May reaction video din ako dun eh. Ang ginagawa kasi ni Excel dun, umiiyak silang dalawa ni Mikey Agustin. Pinapakalma nila. Parang tingnan natin sa mga susunod na araw, ganon. Then, syempre, yung mga investor, kumalma, umasa din. Kahit papaano. Di tumahimik muna ang bulkan. Nung tahimik yung bulkan, saka katraidoran din yung ginawa eh. Saka umalis eh. Di ba, men? Wala. Di ba? Oo nga naman, nakaalis sila ng bansa dahil wala po ni isang kaso. Sinabi ba dito nung nag-post na may kaso sila?
'Di ba? Sabi ganito, ingat po kayo sobrang kaysa mag-shota na to, mga scammer po sila sa Pilipinas, nandito sila sa Japan. Ngayon, kadadating lang po nilang araw na to sa Japan. Ang pangalan po nila Yexel Sebastian, Mikey Agustin, kung sino po ang nakakakita sa kanila dito sa Japan, pagbigay alam nyo agad sa mga pulis dito sa Japan. Wanted na po sila sa Pilipinas. 'Di ba? Yung word na wanted, totoo naman yun eh. Pinaghahanap ka naman talaga eh. Anong fake news doon? Don't know lang dito sa reward na to, ano? 'Di ba? Totoo ba tong may reward na to? Hindi naman sinabi may kaso ka eh. Ang sabi lang naman wanted ka eh. When you say wanted, hinahanap ka lang. May purpose naman talaga yung pag-alis mo. Anyway, move on tayo sa ibang subject. Ito, may nakita ako dito, men. So, itong next video, panoorin natin to. So, itong next video, panoorin natin to, mga men. Ito yung same group na nagkaso kay Tony Fowler. Tama ba ako? So ito naman, ang kanilang ano ngayon ay si Angelica Kang. Hindi ko kilala si Angelica Kang eh. Pero ayun sa ni-research ko, actress siya sa Viva Max. 'Di ba? Play natin. Sasampahan nila ng kaso ang mga personalidad na magpro-promote ng kalaswaan sa TV at social media. Katulad na lamang ng isinampahan nilang sexy actress na nakitaan nila ng lewd content sa Facebook. Si MJ Mondihar sa Report Live. MJ, magandang gabi. Kyle, magandang gabi. Ang mensahe ng grupo na nag-file ngayong araw ng kaso sa isang sexy actress ay para may iwas ang mga kabataan laban sa mga malalaswang palabas, lalo pat may access raw ang mayorya sa mga Pilipinong kabataan sa social media. Girl to girl sexual act. Nasa Facebook page mismo, hindi lang yan sa Viva Max application. Sa Facebook page nakita mo nakahubad, babae to babae naghalikan. Nung unang tiningnan ko to, akala ko yung talagang movie yung pinost. Pero trailer pala nung movie. Isa lamang ito sa mga malalaswang content na naka-upload raw sa verified Facebook account ng Filipina-Korean sexy actress na si Angelica Kang. At para sa kapisanan ng Social Media Broadcasters ng Pilipinas Incorporated o KSMBPI, malaking kalapastanganan ang malalaswang content ng actress sa mga kabataan. Kaya para turuan ng leksyon, sinampahan nila ng 6 na counts ng kasong kriminal si Kang sa Pasay City Prosecutor's Office. So 1 million followers kay Miss Kang na Facebook page, and makita mo ang daming mga ginagawang mga kalaswaan using the Facebook application. Kasong paglabag sa Article 201 ng Revised Penal Code na may kinalaman sa Cybercrime Prevention Act of 2012 ang isinampa laban sa aktres. Bawat counts ay katumbas raw ng 20 taong pagkakabilanggo at 200,000 pisong multa. Ito yung mga obscene publication. So ito yung ginagawa natin, and hope na may message kasi ang kapisanan in public and also in our government na I think kailangan na bigyan ng ngipin ang ating batas about sa mga publication kasi kulang yung batas natin sa cyberspace natin, sa cybercrime, lalo na yung mga obscene publication in relation to the cybercrime law. Bukod raw kay Kang, sasampahan din ng kaso ng kapisanan ang kapwa nito sa stars. Kabilang dyan si AJ Raval at iba pang A-listers ng Viva Max. So let this be a warning to all that we should be responsible sa pag-produce po natin ng content and sa ating mga producers at mga content creators. Hindi raw dito nagtatapos ang pagsasampa ng kaso ng KSMBPI. Sinisiguro ng grupo na patuloy sila nakaantabay at nakahandang magsampa ng kaso sa mga magpupromote ng kabastusan sa telebisyon at sa social media. Kahit pa napapanahon ang pagbibigayan at pagpapatawaran sa paparating na Kapaskuhan. So, tapusin na natin to, no? Hindi talaga matapos.
Sa mga nude content creators, sabi ko nga, Santa Claus is coming to town. So yung ginagawa ninyo, kung hindi niyo pipigilan, baka dun kayo magpasko sa kulungan. So, ang issue kasi dito, mga kababayan ko, yung mga artista sa Viva Max, feeling ko hindi naman sila yung may kagustuhan na i-post yung trailer. Kasi yung trailer kasi yun nga, tingin ko hindi naman nila kasalanan yun. Kasi sila ay artista nung movie. Parang siguro kasama sa contract nila na sila mismo mag-promote nung pelikula nila. However, ang problem, 'di ba, verified na sa kanila yung page eh. Parang lumalabas pag-aari nila yung page kung saan pinublish yung trailer na may malaswang itsura. 'Di ba? May malaswang content. Sa akin lang, kung halimbawa, let's say, parang katulad ng issue din ni Yexel to eh. Si Yexel, 'di ba, wala namang kinalaman, pero isa kasi siya dun sa naging tulay. 'Di ba? Parang itong mga sexy stars na to, sila rin naging tulay din sila para may spread yung video. Pero ang sa akin, hindi lang dapat yung sexy star yung kasuhan. Pati yung mismong management nila. Yung Viva Max mismo. Ngayon naman sa Viva Max, kung halimbawa ganyan dapat inedit nila yung trailer ng hindi naman masyadong ganon. 'Di ba? Kaya lang syempre yung mga movie ng Viva Max parang na talaga eh. Parang porn na talaga yung datingan men eh. I mean, kung papanoorin mo, parang wala naman na istorya. Puro ang main attraction do sa movie, yung mismong pag-aanuhan ng... Di ba, men? Sa akin lang, yung social media, para sa akin, mga kababayan ko, common grounds natin to eh. 'Di ba? Bilang mga responsableng citizen, yes, I know may business kayo. Pero dapat alam nyo na may mga minor talagang nakakakita ng mga videos na pinopost nyo. Binasa ko nga yung binasa ko nga yung mga comments. Nakikita ko naman na agree yung mga yung mga netizen dun sa ginagawang pagdemanda sa inyo. 'Di ba? Ibig sabihin, majority ng tao nagsasabi talaga na dapat lang kayo turuan ng leksyon. Although hindi naman sa lahat ng oras majority ay tama. Pero sa akin, dapat hindi lang itong mga stars na to yung pinaparusahan eh. Para sa akin kasi naging instrumento lang sila eh. Pero hindi ko sinasabi na absuelto sila. Naging ahente din naman sila kasi nung dapat alam nila rin yan, Kaya lang syempre kung nasa contract mo talagang i-promote mo yung movie mo, din no? Wala rin magagawa, wala namang sariling decision din to mga to eh. 'Di ba? Ngayon ang tanong, bakit ba kasi ina-avoid yung ganyan? Yung pagpapakalat ng mga ganyang bagay. Kasi yung mga palabas na ganyan, or yung katulad ng ginagawa ni Tony Fowler, 'di ba? Ninanakaw niya yung innocence ng mga bata eh. Na supposed to be ang alam lang ng bata panoorin now, yung mga cartoons, 'di ba? Yung mga program na mga Blue's Clues, mga pa ba yung mga Nick Jr. Diba? I'm so sorry, medyo lumilipad ang isip ko. Pero you get my point, Ayan yung babawi ako. Talagang lumilipad lang talaga isip ko ngayon. Diba? So, yun lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye.